So itong si Bagyong Tino ay nananatili sa typhoon category at ito'y huling namataan over the coastal waters ng San Francisco, Cebu. May taglay na lakas na hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 205 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayong araw, inaasahan natin buong Pilipinas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dulot po ng iba't ibang weather system natin. Inaasahan po natin yung shear line or yung salubungan ng mainit at malamig na hangin ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon at yung mga karatig lugar din po natin. Hindi po bagyo ang nagpapaulan po ngayong araw dito po sa atin sa Metro Manila. Meron din tayong northeast monsoon na umiiral dito sa may Northern Luzon at inaasahan din natin posible rin itong magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Meron tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa ilayong 2,165 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon po, mataas na yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours or ngayong araw, pero wala pa rin naman po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa ngayong araw at hindi rin natin inaasahan na papasok ng PAR within the next 24 hours. So sa ngayon, dito po tayo magpo-focus sa Bagyong si Tino. Para naman sa ating radar image na galing sa Masbate radar po natin, makikita natin ito po yung mata ng Bagyong si Tino at ito po yung nag-close approach dito sa Kamay Camotes Island after niya po mag-landfall dito sa may Leyte. At dito sa ating image na ito, ay patungo ito dito sa may Cebu, kaya nakapagtala tayo ng pangalawang landfall niya kaninang 5:10 AM dito sa may Bourbon, Cebu. At sa ngayon, patuloy po itong nagtra-traverse or tumatawid ng ating kalupaan, lalo na po dito po sa may Negros Island region, pati na rin dito sa may Western Visayas. So iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan at tumutok po tayo lagi sa mga updates ng nilalabas ng Pag-asa. Para rin po sa ating mga kaalaman ng ating mga kababayan, huwag po natin hihintayin ang landfall ng isang bagyo. Ang pinakadelikadong parte po ng ating bagyo ay yung eye wall po nito. Dito po sa ating mata, wala po tayong nararanasan ng mga malalakas na hangin. Yung eye wall po ang pinakadelikado, kaya pag natatamaan po ng eye wall ang isang probinsya, nakakaranas po ito ng malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan.